Tinanggalan ko siya ng lahat. Walang natira. Wala kahit isang kusing. Wala kahit isang kapirasong lupa. Inakala ng asawa ko na pagmamay-ari niya ang mundo. Inakala niya na dahil matanda na ako, dahil tahimik ako, ay kaya niya akong paikutin sa kanyang mga palad. Maling-mali siya. Sa loob ng 38 taon, ibinigay ko sa kanya ang buong buhay ko. Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat tagumpay ko. Pero sa huli, ang kapalit pala ng lahat ng iyon ay isang malamig na patalim na tumarak sa aking likuran. Binenta ko ang lahat ng aming ari-arian, ang mga gusali sa Makati, ang mga lupain na ipinamana pa ng aking ama. Ang halaga, 2 bilyon, 400 milyong piso. Tama ang narinig ninyo, mahigit 2 bilyong piso. Pero bago pa man niya mahawakan ang kahit isang sentimo ng perang iyon, sinigurado ko na ang bagsak niya ay magiging masakit, masakit na masakit. Kasing sakit ng ginawa niya sa akin. Masakit isipin na ang taong katabi mo sa pagtulog gabi-gabi ay siya palang magnanakaw ng iyong kinabukasan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi. Pera lang iyan. Kikitain ko iyan. Ang masakit ay ang kawalan ng utang na loob. Siya, ang asawa ko, na sinamahan ko sa hirap at ginhawa. At siya, ang abogado ko. Ang aking kumpare. Ang taong tinuring kong kapatid. Ang taong ninong ng aking mga apo. Habang nagpapakahirap ako para siguraduhin na maginhawa ang buhay ng pamilya namin, sila pala ay nagtatawanan. Pinagtatawanan nila ako habang kumakain sila sa aking hapagkainan. Binalak nilang ilagay ako sa isang home for the aged. Binalak nilang kunin ang pera, magpakasaya sa ibang bansa, at iwan ako na parang isang basahan na wala ng silbi. Tinapakan nila ang aking pagkatao. Binaliwala nila ang aking pagiging haligi ng tahanan. Akala nila, dahil senior citizen na ako, ay wala na akong lakas lumaban. Akala nila, mahina na ang utak ko. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ako ang anak ng aking ama. At hindi kami nagpapatalo ng walang laban. Hindi ako nag-iskandalo. Hindi ako nanigaw. Hindi ako nagwala noong nalaman ko ang totoo. Hindi iyon ang gawain ng isang disenteng tao. Sa halip, nanahimik ako. Naghintay ako. Pinanood ko silang magkamali. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan. May pagkakaiba ang dalawang iyon. Ang paghihiganti ay dala ng galit. Ang katarungan ay dala ng katotohanan. At sa kwentong ito, sisiguraduhin ko na mananaig ang katotohanan. Ipararamdam ko sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ang mawalan ng pera, ang mawalan ng dangal, ang mawalan ng kalayaan. Ito ang kwento kung paano ko binawi ang aking buhay mula sa mga taong nagtangkang nakawin ito. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, kung gusto ninyong malaman kung paano lumaban ang isang lolo para sa kanyang karapatan, pakipindot naman ang subscribe button. At para sa mga kapwa ko senior citizen diyan na nakikinig o kahit sa mga bata na nagmamahal sa kanilang mga magulang, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Taga saan kayo nakikinig ngayon? Gusto kong malaman kung saan umaabot ang kwentong ito. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Naalala ko pa noong araw na iyon. Martes noon. Ang init ng araw sa labas ay tumatagos sa salamin ng aking opisina, pero ang pakiramdam ko ay napakalamig. Malamig dahil sa kaba, malamig dahil sa pag-asa. Hawak ko ang telepono. Ang kamay ko, na puno na ng kulubot at peklat ng panahon, ay bahagyang nanginginig. Sa kabilang linya, nagsasalita ang executive ng bangko. Ang boses niya ay formal, magalang, pero may halong gulat. Marahil ay hindi rin siya makapaniwala sa nakikita niya sa kanyang screen. Mr. Lito, sabi niya, kumpirmado na po. Pumasok na ang pera. Ang kabuuang halaga ay 2.4 bilyong piso. Bilyon. Napapikit ako. Paulit-ulit kong binanggit ang salitang iyon sa aking isipan. Bilyon. Hindi milyon. Bilyon. Halos doble ito sa orihinal na presyo na inakala namin. Ibinaba ko ang telepono ng dahan-dahan. Napasandal ako sa aking lumang leather chair. Ang upuang ito, kasama ko na ito ng higit 20 taon. Saksi ito sa aking mga sakit ng ulo, sa aking mga puyat, sa aking mga dasal tuwing gabi na sana ay makaraos kami sa mga bayarin. Sa wakas, tapos na. Parang may tinik na binunot sa aking dibdib. Isang tinik na 40 taon ko nang iniinda. Bumuntong hininga ako ng malalim. Sobrang lalim. 63 taong gulang na ako ngayon.
At sa nakalipas na 40 taon, ako ang naging tagapag-alaga. Ako ang caretaker ng pangarap ng aking ama. Naalala ko si tatay. Siya ang bumili ng mga lupang iyon sa Makati noong panahong talahib pa lang ang makikita mo doon. Noong panahong tinatawanan siya ng ibang tao dahil bumibili siya ng lupa sa gitna ng kawalan. Lito, sabi niya sa akin noon, habang nakaturo ang kanyang daliri sa maputik na lupa. Balang araw, magiging ginto ang lupang ito. Huwag mong pababayaan, ito ang pamana ko sa inyo. Namatay si tatay na umaasang mapapalago ko ang kanyang nasimulan at hindi ko siya binigo. Pero hindi naging madali. Diyos ko, hindi naging madali. Naalala ko ang mga taon ng krisis. Noong 2008, muntik na kaming mabangkarote. Naalala ko ang mga gabi na hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung saan ako kukuha ng pambayad sa buwis. Kung paano ko sisingilin ang mga tenants na ayaw magbayad ng renta. Ang mga tawag sa telepono ng madaling araw dahil may nasirang tubo, may nagreklamong kapitbahay o may problema sa munisipyo. 40 taon ng pagsasakripisyo. 40 taon na inuna ko ang negosyo kaysa sa sarili ko. Pero ngayon? Ngayong hapon na ito, tapos na ang obligasyon ko. Ang mga gusali sa downtown Makati, nabenta na. Ang bigat sa balikat ko, wala na. Malaya na ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang kalayaan. Kinuha ko ang susi ng aking kotse. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong sabihin ito sa asawa ko. Siya ang una kong naisip. 38 taon na kaming kasal. 38 taon. Siya ang kasama ko noong wala pa kaming pera. Siya ang nagtitimpla ng kape ko kapag nagpupuyat ako sa pag-aayos ng accounting. Siya ang nagpapalakas ng loob ko kapag gusto ko ng sumuko. Deserve niya ito. Deserve niya ito. Inisip ko ang mukha niya kapag nalaman niya ang balita. Siguradong manlalaki ang kanyang mga mata. Siguradong iiyak siya sa tuwa. Pwede na kaming magpahinga. Pwede na kaming bumili ng bahay sa probinsya. Yung tahimik. Yung may malawak na hardin na matagal na niyang gusto. O kaya ay maglakbay sa Europa. Gustong-gusto niyang makita ang Italia. Pwede na kaming pumunta doon. Kahit gaano katagal. Kahit first class pa. Habang nagmamaneho ako pa uwi sa aming bahay sa Forbes Park, hindi ko mapigilang mapangiti. 2:47 ng hapon noon, Martes. Maaga akong umuwi. Karaniwan ay gabi na ako nakakaalis sa opisina. Pero espesyal ang araw na ito. Pagpasok ko sa aming village, binati ako ng guard. Kumaway ako. Magaan ang pakiramdam ko. Parang bumata ako ng 10 taon. Pagliko ko sa aming driveway, nakita ko ang kotse ng asawa ko. Isang kulay pilak na Lexus. Nagtaka ako sandali. Ang alam ko, may charity luncheon siyang pinuntahan. Sabi niya kaninang umaga, baka 4:00 na siya makauwi. Bakit andito na siya agad? Baka masama ang pakiramdam niya? O baka natapos ng maaga ang event? Hindi ko na masyadong inisip. Mas mabuti nga ito. Mas mabuti na nandito na siya para masabi ko agad ang magandang balita. Pinatay ko ang makina ng sasakyan. Huminga ulit ako ng malalim para pakalmahin ang aking puso. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, kaba at tuwa na magkahalo. Lumabas ako ng kotse at naglakad patungo sa pintuan. Bukas ang pinto, hindi nakalock. Pumasok ako sa loob ng bahay, tahimik sa sala. Ang amoy ng pamilyar na air freshener na amoy sampagita ang sumalubong sa akin. Ito ang amoy ng tahanan ko. Ang amoy ng kapayapaan ko. Mahal? Tawag ko. Pero mahina lang. Ayaw ko siyang gulatin. Wala sumagot. Naglakad ako papunta sa hagdanan. Aakyat sana ako sa kwarto namin. Siguro ay nagpapahinga siya. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya, mahal, tapos na ang hirap natin. Mayaman na tayo. Sobrang yaman na natin. Nakahawak na ang kamay ko sa banister ng hagdan. Ihahakbang ko na sana ang paa ko paakyat. Pero natigil ako. May narinig ako. Boses. May nag-uusap sa itaas. Sa may pasilyo malapit sa aming kwarto, narinig ko ang tawa ng asawa ko. Iba ang tawa niya. Hindi ito ang tawa na naririnig ko kapag nanonood kami ng TV. Hindi ito ang tawa ng isang lola na naglalaro sa kanyang mga apo. Ito ay tawa ng isang babae na masaya, malambing, parang tawa ng isang dalaga na kinikilig. At pagkatapos, narinig ko ang boses ng isang lalaki, mababa ang boses. Pamilyar, sobrang pamilyar. Huwag kang mag-alala, sabi ng lalaki. Ayos na ang lahat, nangunot ang noo ko.
Kilala ko ang boses na iyon. Hindi ako pwedeng magkamali. Iyon ay boses ni Attorney Richard Harrison. Si Richard, ang abogado ko. Ang business attorney ko sa nakalipas na 15 taon. Siya ang nag-asikaso ng pagbebenta ng mga lupa. Kausap ko lang siya kahapon. Sabi niya ay may mga papeles pa siyang inaayos sa munisipyo. Bakit siya nandito? Sa bahay ko? Sa oras na dapat ay nasa trabaho siya? At bakit sila nasa itaas? Bakit hindi sila nag-uusap sa sala o sa office room sa ibaba? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang kamay ko na mahigpit na nakahawak sa hagdan ay nagsimulang pagpawisan. May naramdaman akong kakaiba sa sikmura ko. Isang pakiramdam na parang tinamaan ka ng bola sa tiyan. Gusto kong umakyat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung anong ginagawa nila. Pero may pumigil sa akin. Siguro, ito ang instinct ng isang negosyante. Ang instinct na nagsasabing, Lito, huminto ka. Makinig ka muna. Mag-obserba ka bago ka kumilos. At iyon ang ginawa ko. Nanatili akong nakatayo sa dilim ng hagdanan habang ang mundo ko ay nagsisimulang gumuho ng paunti-unti. Ang saya na naramdaman ko kanina dahil sa 2.4 bilyon, nawala na parang bula. Napalitan ito ng isang takot. Takot na ang tagumpay na hawak ko ngayon ay may kasamang lason. Hindi ko alam na sa sandaling iyon, ang buhay ko ay magbabago ng tuluyan, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang matutuklasan ko sa likod ng pintong iyon. Nakatayo ako sa paanan ng hagdanan. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa gabay ng hagdan, mahigpit na mahigpit. Pakiramdam ko ay puti na ang aking mga buko sa daliri dahil sa diin ng aking pagkakahawak. Ang bahay ay tahimik. O dapat sana ay tahimik. Dapat sana ay ako lang at ang asawa ko ang nandito. Dapat sana ay ito ang sandali ng aming tagumpay. Ang sandali kung saan sasabihin ko sa kanya na tapos na ang lahat ng paghihirap. Nahawak na namin ang 2 bilyon at 400 milyong piso. Pero hindi katahimikan ang sumalubong sa akin, kundi tawanan. Narinig ko ang tawa ng aking asawa mula sa itaas, sa may pasilyo malapit sa aming kwarto. Kilalang kilala ko ang tawang iyon. Iyon ang tawa niya noong mga bata pa kami, noong bago pa kami ikasal, noong wala pa kaming problema sa pera. Iyon ang tawa ng isang babaeng masaya, malambing, at may halong landi. Matagal ko nang hindi naririnig ang tawang iyon kapag ako ang kasama niya. Sa mga nakalipas na taon, ang tawa niya sa akin ay pilit. Minsan ay parang pagod, minsan ay parangawa na lang. Pero ngayong hapon na ito, ang tawa niya ay puno ng buhay at hindi siya nag-iisa. May sumagot na boses ng lalaki. Mababa, malalim, pamilyar. Sobra akong kinabahan. Ang puso ko ay kumabog nang mabilis sa aking dibdib. Parang gusto nitong lumabas. Kilala ko ang boses na iyon. Hindi ako pwedeng magkamali. Ilang beses ko na itong narinig sa loob ng aking opisina. Ilang beses ko na itong narinig sa mga hapunan sa bahay na ito. Ilang beses ko na itong narinig na nagbibigay ng payo tungkol sa negosyo at lupa, si Attorney Ricardo Santos. Si Ricardo, ang aking abogado, ang aking kumpare. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng sikreto ng aking negosyo sa loob ng 15 taon. Bakit siya nandito? 2:00 ng hapon, Martes. Dapat ay nasa opisina siya. Dapat ay inaasikaso niya ang mga huling dokumento ng bentahan sa Makati. Pero nandito siya, sa loob ng bahay ko, sa itaas ng bahay ko, kasama ang asawa ko. Narinig ko ang yabag ng kanilang mga paa. Hindi sila nagmamadali. Ang tunog ay parang naglalakad sila ng magkayakap o magkahawak kamay. Huwag kang mag-alala, narinig kong sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay malambing, ibang-iba sa formal na boses na ginagamit niya sa korte. Ayos na ang lahat. Konting panahon na lang. Natatakot ako, sagot ng asawa ko. Pero hindi siya tunog takot, tunog excited siya. Baka mahalata niya. Hindi yan, sagot ni Ricardo. At narinig ko ang halik. Isang tunog na dumurog sa puso ko. Masyadong abala si Lito sa pera. Hindi niya mapapansin. Si Lito. Tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi Mr. President, hindi pare, kundi Lito. At sa tono ng boses niya, parang ang liit-liit ko. Parang isa akong tanga na madaling bulahin. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong umakyat. Gusto kong sirain ang pinto. Gusto kong sumigaw at tanungin sila kung bakit. Bakit nila ito ginagawa sa akin? 38 taon.
Ibinigay ko ang buhay ko sa babaeng iyon. 15 taon. Ibinigay ko ang tiwala ko sa abogadong iyon. At ngayon, ito ang isusukli nila, isang hakbang. Humakbang ako paakyat, pero huminto ako ulit. Naisip ko ang baril na nakatago sa aking safe sa kwarto. Kung aakyat ako ngayon, baka makapatay ako. Baka magdilim ang paningin ko at mawala ang lahat. Ang kalayaan ko. Ang kinabukasan ng mga anak ko, ang dangal ng pamilya ko. Hindi ako mamamatay tao. Negosyante ako. Ama ako. Huminga ako ng malalim. Pinigil ko ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang dibdib ko. Pero kailangan kong mag-isip. Kailangan kong gamitin ang utak ko. Hindi ang puso ko. Sabi ni Ricardo, hindi ako makakahalata dahil abala ako sa pera. Iniisip nila na tanga ako. Iniisip nila na mahina na ang utak ng matandang ito. Pwes, ipapakita ko sa kanila. Dahan-dahan akong umatras. Dahan-dahan. Bawat hakbang pababa ay maingat para hindi lumikha ng ingay. Ang sahig na kahoy ay tila nakikisama sa akin, hindi ito tumunog. Lumabas ako ng pinto. Isinara ko ito ng dahan-dahan, yung walang lagitik. Sumakay ako sa aking kotse. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin habang isinusuot ko ang susi. Pinaandar ko ang makina. At sa huling pagkakataon, tumingin ako sa bintana ng aming kwarto sa itaas. Nakasarado ang kurtina. Pero alam ko kung ano ang nangyayari sa loob. Ang bahay na ito, na dati ay santuwaryo ko, ay naging impyerno na. Pinatakbo ko ang sasakyan. Palayo. Palayo sa kasinungalingan. Palayo sa sakit. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong magplano. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. Narinig ko ang sinabi nila, ayos na ang lahat. Anong ayos na? Ang bentahan ng lupa? Ang pera? Biglang pumasok sa isip ko ang 2.4 bilyon. Si Ricardo ang nag-ayos ng lahat. Siya ang may hawak ng mga dokumento. Siya ang may access sa mga accounts. Diyos ko, hindi lang nila ninanakaw ang asawa ko. Ninanakaw din nila ang kinabukasan ko. At doon, habang nagmamaneho ako palabas ng Forbes Park, ang luha na kanina ko pa pinipigil ay tuluyan ng bumagsak. Pero ang luhang ito ay hindi luha ng pagsuko. Ito ay luha ng galit. At ang galit na ito ang gagamitin kong lakas para singilin sila sa lahat ng ginawa nila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta nagmaneho lang ako. Dumaan ako sa EDSA. Mausok, maingay, puno ng bus at sasakyan. Pero wala akong naririnig. Ang tanging naririnig ko lang ay ang paulit-ulit na boses sa utak ko, ang tawa ng asawa ko, ang boses ni Ricardo. Napadpad ako sa Roxas Boulevard, sa Manila Bay. Dito kami madalas mag-date ng asawa ko noong mga bata pa kami. Noong wala pa kaming pera. Kakain lang kami ng dirty ice cream o mani habang pinapanood ang paglubog ng araw. Simple lang ang buhay noon. Walang bilyon, walang lupa sa Makati. Pero masaya kami. O akala ko lang masaya kami. Ipinarke ko ang kotse sa isang viewpoint kung saan matatanaw ang dagat. Patay ang makina. Tahimik sa loob ng sasakyan. Mula sa kinauupuan ko, nakita ko ang araw na unti-unting lumulubog. Ang langit ay nagiging kulay kahel at lila. Napakaganda. Pero sa paningin ko ngayon, ang paglubog ng araw ay parang katapusan ng aking buhay. 3 oras. 3 oras akong nakaupo lang doon. Hindi gumagalaw, nakatulala sa dagat. Sa unang oras puro sakit lang ang naramdaman ko. Bakit? Paano nila nagawa ito? Nagkulang ba ako? Masyado ba akong naging abala sa trabaho? Binigay ko naman ang lahat ng luho niya, ang mga alahas, ang mga bagong sasakyan, ang mga bakasyon. Sa pangalawang oras, nagsimula nang pumasok ang mga alaala, ang mga maliliit na bagay na binaliwala ko noon. Naalala ko ang mga biyahe niya sa Cebu. Sabi niya, bibisitahin niya ang kanyang tita na may sakit. Madalas siyang mawala ng 3 araw, minsan 1 linggo. Tapos, naalala ko ang mga kwento ni Ricardo. Sabi niya may kliyente siya sa Cebu. May kaso siyang inaasikaso doon. Nagkaroon ng koneksyon, ang mga petsa, ang mga flight, sabay silang nawawala. Naalala ko ang mga gabing may tumatawag sa cellphone ng asawa ko. Hating gabi na, sabi niya. Wrong number. O kaya naman, kaibigan lang daw na may problema. Pero nakikita ko siyang nagte-text ng palihim sa banyo. Tanga ko. Sobrang tanga ko. Nasa harapan ko na ang mga senyales.
Pero dahil sa tiwala, dahil sa pagmamahal, nagbulag-bulagan ako. Sa pangatlong oras, nawala na ang luha, natuyo na. Napalitan ito ng lamig. Ang lamig ng isang negosyante. Ang lamig ng isang taong sanay humawak ng bilyon-bilyong piso. Nagsimula akong mag-isip bilang si Lito, ang businessman. Hindi si Lito, ang asawang niloko. Kung matagal na silang may relasyon, bakit ngayon lang nila ako tinatraidor ng ganito kalala? Dahil sa pera. Dahil sa 2.4 bilyon. Si Ricardo ang nagmungkahi na ibenta ang lupa. Siya ang namilit. Sabi niya, "Pare, mataas ang market value ngayon. Sayang kung hindi mo ibebenta. Maganda ito para sa retirement nyo." Siya ang nag-ayos ng kontrata. Siya ang pumili ng accounting firm. Siya ang nagsabi sa akin na ilagay muna ang pera sa isang holding company para makatipid sa buwis. Isang kumpanya na siya rin ang nagrehistro. Diyos ko, ang plano nila ay hindi lang magsama. Ang plano nila ay nakawan ako ng harap-harapan. Gusto nilang kunin ang lahat. Ang pinaghirapan ng tatay ko. Ang pinaghirapan ko. Tiningnan ko ang kamay ko. Hindi na ito nanginginig. Kalmado na ako. Pero sa loob ko, may namumuong bagyo. Isang bagyo na wawasak sa kanila. Kinuha ko ang aking planner sa dashboard. Binuksan ko ito at nagsulat. Isa-isa kong inilista ang mga dapat kong gawin. Una, kailangan kong umakto na parang walang alam. Ito ang pinakamahirap. Kailangan kong umuwi sa bahay na iyon at ngitian ang babaeng pumatay sa puso ko. Kailangan kong makipagkamay sa lalaking tumusok sa likod ko. Pangalawa, kailangan ko ng kakampi. Hindi ako pwedeng mag-isa. Kailangan ko ng mga taong mas matatalino pa kay Ricardo. Pangatlo, kailangan ko ng ebidensya. Hindi sapat ang hinala. Kailangan ko ng papel, ng bank records, ng litrato. Isinara ko ang planner. Madilim na sa labas. Wala na ang araw. Ang dagat ay itim na. Pinaandar ko ulit ang makina ng kotse. Tapos na ang pagdadalamhati. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayong gabi, uuwi ako hindi bilang asawa, kundi bilang isang investigador. Uuwi ako para simulan ang laban. Akala nila na uto nila ang matandang ito. Pues, ipapakita ko sa kanila kung bakit ako ang nagpatakbo ng negosyo ng pamilya sa loob ng 40 taon. Humanda kayo. 12:00 na ng hating gabi nang makarating ako sa bahay. Patay na ang mga ilaw sa sala. Tahimik ang buong kabahayan. Parang walang nangyaring kahalayan kaninang hapon. Umakyat ako sa hagdan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay parang pagpasok sa hawla ng leon. Binuksan ko ang pinto ng aming kwarto. Nandoon siya, ang asawa ko. Nakaupo siya sa kama, nakasandal sa malambot na unan. May suot siyang salamin at nagbabasa ng magazine. Ang ilaw ng lampshade ay tumatama sa mukha niya. Mukha siyang anghel. Mukha siyang inosente. Kung hindi ko lang narinig ang narinig ko kanina, iisipin kong siya ang pinakamabait na babae sa mundo. Nag-angat siya ng tingin nang pumasok ako. Ngumiti siya. "Mahal, andyan ka na pala," sabi niya. Ang boses niya ay kaswal. Walang bahid ng kaba. "Gabi ka na ah, saan ka galing?" Tinitigan ko siya. Hinanap ko sa mukha niya ang bakas ni Ricardo. Ang bakas ng pagtataksil. Pero wala. Napakagaling niyang umarte. Sa opisina, sagot ko. Sinikap kong gawing normal ang boses ko. Maraming inayos na papel. "Alam mo na, tungkol sa bentahan." Tumango siya. Ibinaba niya ang magazine. "Ah, ganun ba? Kumusta naman? Natuloy ba?" Itinanong niya ito na parang wala siyang alam. Na parang hindi niya kausap si Ricardo kaninang hapon. Na parang hindi sila nagtatawanan habang pinag-uusapan kung paano ako lolokohin. Naglakad ako palapit sa kama. Naupo ako sa gilid. Tinanggal ko ang aking sapatos. "Natuloy," sabi ko. Tumingin ako sa mga mata niya. Pumasok na ang pera. 2 bilyon at 400 milyon. Ayos na tayo habang buhay. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Napahawak siya sa bibig niya. "Talaga?" Bulalas niya. "Diyos ko, ang laki. Salamat sa Diyos." Niyakap niya ako. Naramdaman ko ang katawan niya. Dati, ang yakap na ito ang nagpapalakas sa akin. Ngayon, ang yakap na ito ay parang yakap ng isang ahas. Malamig, mapanganib. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong sabihin, "Alam ko ang ginawa niyo. Alam ko." Pero nagpigil ako. Gumanti ako ng yakap. Isang yakap na walang laman. "Oo," bulong ko.
Dapat tayong mag-celebrate. Oo naman, sabi niya habang kumakala sa yakap. Ang mukha niya ay puno ng excitement. Pwede na tayong mag-travel. Pwede na nating bilhin yung villa sa Italy na gusto natin. Italy. Oo nga pala, Italy. Baka doon sila nagbabalak pumunta ni Ricardo gamit ang pera ko. Pag-usapan natin yan bukas, sabi ko. Pagod na ako. Humiga ako sa tabi niya. Pinatay niya ang ilaw. Good night, mahal, sabi niya. Hinalikan niya ako sa pisngi. Good night, sagot ko. Nakahiga ako doon sa dilim. Rinig ko ang paghinga niya. Maya-maya lang, tulog na siya. Mahimbing ang tulog niya. Paano niya nagagawang matulog ng mahimbing pagkatapos ng ginawa niya? Paano niya nagagawang humalik sa akin na parang walang ibang lalaking humalik sa kanya kanina lang? Pakiramdam ko ay katabi ko ang isang estranghero. 38 taon. Akala ko kilala ko siya. Akala ko alam ko ang bawat galaw niya. Pero isa pala siyang magaling na artista. Isang artista na nagsusuot ng perpektong maskara. Pero ngayong gabi, nahulog na ang maskara niya sa paningin ko. Nakita ko na ang tunay na anyo niya. Hindi ako makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame hanggang sa mag-umaga. Sa bawat oras na lumilipas, mas tumitibay ang loob ko. Mas nagiging malinaw ang plano ko. Hahayaan ko silang maniwala na nanalo na sila. Hahayaan ko silang maging kampante. Hahayaan ko silang gumawa ng mali. Dahil sa laro ng negosyo at sa laro ng buhay, ang taong masyadong kampante ang siyang unang bumabagsak. At sisiguraduhin ko, ako ang magtutulak sa kanila pababa. Kinabukasan, maaga akong umalis. Sabi ko sa asawa ko, kailangan kong makipagkita sa mga accountants para sa buwis. Pero hindi ako sa opisina pumunta. Pumunta ako sa isang lumang diner sa Quezon City. Malayo sa Makati, malayo sa Forbes Park. Dito, walang makakakilala sa akin. Walang makakakita sa amin. 2 tao ang hinihintay ko. Mga kaibigan mula sa nakaraan. Mga taong alam kong hindi ako tatraydurin. Ang una ay si Antonio. Tony kung tawagin ko. Kasama ko siya sa Navy noong kabataan namin. Ngayon, isa na siyang magaling na pribadong investigador. Tahimik siya, pero matalas ang mata. Walang nakakalusot sa kanya. Ang pangalawa ay si Patricia. Siya ang auditor na tumulong sa amin noong 90s nung nagka-problema kami sa BIR. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na forensic accountant sa bansa. Kaya niyang hanapin ang nawawalang pera kahit saan mo pa ito itago. Dumating si Tony. Suot ang kanyang kupas na leather jacket. Umupo siya sa harap ko. Walang ngitian. Seryoso agad. Lito, bati niya. Sabi mo sa telepono, kritikal. Tumango ako. Buhay at kamatayan, Tony. Buhay at kamatayan ng pamilya ko. Maya-maya, dumating si Patricia. Dala ang kanyang makapal na salamin at laptop bag. Order muna tayo ng kape, sabi ko. Nang mailapag na ang kape, inilabas ko ang isang makapal na envelope. Inilapag ko ito sa gitna ng mesa. Si Ricardo, panimula ko. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat-lahat. Bank accounts, tawag sa telepono, emails, kung sino ang kinikita niya. Tumingin si Tony sa envelope. Yung abogado mo? Yung kumpare mo? Oo, madiin kong sagot. At ang asawa ko. Saglit na natahimik ang mesa. Tumingin si Patricia sa akin. Nakita ko ang awa sa mata niya. Pero agad din itong nawala at napalitan ng profesionalismo. Anong hinala mo, Lito? Tanong ni Patricia. Hindi lang hinala, Pat. Alam ko, sagot ko. May relasyon sila at sa tingin ko, ninanakawan nila ako. Yung bentahan sa Makati. Pakiramdam ko, may ginawa silang milagro sa pera. Binuksan ni Patricia ang envelope. Nakita niya ang mga kopya ng dokumento ng bentahan na naitabi ko bago pa man kunin ni Ricardo ang orihinal. Tingnan mo ito, turo ko sa isang pahina. May consulting fee na binayaran, 120 milyon para sa kumpanyang Harrison Associates. Hindi ko kilala yan, hindi ko pinirmahan yan. Sinuri ni Patricia ang papel, kumunot ang noo niya. Harrison, bulong niya. Apelyido ng nanay ni Ricardo ay Harrison, di ba? Tumango ako. Tama. Tsk, iling ni Patricia. Garapalan ito, Lito. Kung tama ang hinala ko, marami pa silang tinatagong shell companies. Bumaling ako kay Tony. Tony, kailangan kong malaman kung saan nila dinadala ang pera at kailangan ko ng ebidensya ng pambababae niya sa asawa ko. Litrato, video,
Kahit ano. Tinitigan ako ni Tony ng diretso sa mata. Kilala niya ako ng 40 taon. Alam niyang hindi ako paranoid. Alam niyang hindi ako nag-iimbento. Gaano kalalim ang gusto mong hukayin ko? Tanong ni Tony sa mahinang boses. Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang tawa nila kahapon. Hukayin mo hanggang impyerno, sagot ko. Gusto ko, pagharap ko sa kanila sa korte, wala silang kawala. Gusto kong ibaon sila sa sarili nilang kasinungalingan. Tumango si Tony. Masusunod. At Lito, sabi ni Patricia, kailangan ko ng access sa lahat. Personal accounts mo, business accounts, at kailangan mong mag-ingat. Kapag naramdaman ni Ricardo na may alam ka, baka ilipat niya agad ang pera sa offshore account, sa Cayman o sa Switzerland. Kapag nangyari yon, mahihirapan na tayong bawiin. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Magaling akong maglaro ng poker. Hindi nila malalaman. Nagkamay kaming tatlo. Sa maliit na diner na iyon, sa gitna ng amoy ng pritong itlog at kape, nabuo ang aming alyansa. Wala kaming pinirmahang kontrata. Ang salita namin ay sapat na. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanan. Umuwi ako ng araw na iyon na may dalang pag-asa. Hindi na ako nag-iisa. May mga kakampi na ako. At sisiguraduhin naming magbabayad ang mga taksil. Bawat sentimo, bawat luha, magbabayad sila. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo ng pagpapanggap. 2 linggo na kailangan kong ngumiti sa umaga at magtimpi ng galit sa gabi. Sa loob ng 2 linggong iyon, naging pangalawang tahanan ko ang opisina ni Patricia sa Ortigas. Dito, sa gitna ng mga bundok ng papel at kumukurap na ilaw ng computer, unti-unti naming binuksan ang kahon ni Pandora. Lito, sabi ni Patricia isang hapon. Seryoso ang mukha niya. Tinanggal niya ang kanyang salamin at hinihilot ang kanyang sintido. Hindi mo magugustuhan ang nakita ko. Inilapag niya sa harap ko ang isang diagram. Puno ito ng mga linya at pangalan ng mga kumpanya. 7, sabi niya. Nagbukas si Ricardo ng 7 magkakaibang shell companies o mga kumpanyang multo. Tinitigan ko ang papel. Blue Horizon Ventures, RMS Consultancy, Terra Firma Holdings. Magaganda ang pangalan, tunog propesyonal. Pero alam ko at alam ni Patricia na wala namang opisina ang mga ito. Wala silang empleyado. Ang tanging meron sila ay isang bank account kung saan dumadaloy ang pera ko. Tingnan mo ito, turo ni Patricia sa unang kumpanya, Harrison Associates. Dito napunta ang 120 milyong piso na consulting fee. Pero hindi lang iyon. May legal review fee na 50 milyon. May transaction coordination fee na 30 milyon. At may document preparation fee na 20 milyon. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang hiniwa ang puso ko. Ang bawat pisong iyon ay galing sa lupa ng tatay ko. Ang bawat pisong iyon ay dugo at pawis ng pamilya namin. Sa kabuuan, patuloy ni Patricia, at naramdaman ko ang bigat sa boses niya, nakakuha na sila ng mahigit 400 milyong piso mula sa initial down payment at sa mga hidden charges. At ang mas malala, Lito, ang mga kumpanyang ito, rehistrado ang mga ito 3 taon na ang nakakaraan. 3 taon. Nanlamig ako, 3 taon. Ibig sabihin, bago pa man namin naisipang ibenta ang lupa, nakaplano na ito. 3 taon na nilang hinihintay ang pagkakataong ito. Naalala ko ang mga hapunan namin ni Ricardo noon. Yung mga panahong tinatapik niya ako sa balikat at sinasabing, "Pare, kailangan nating paghandaan ang future mo." Ang future pala na tinutukoy niya ay ang future nila ng asawa ko, gamit ang pera ko. Napakasakit isipin na ang taong pinagkakatiwalaan mo na magprotekta sa iyo ay siya palang naghahasa ng patalim para saksakin ka. Matalino siya, sabi ni Patricia. Ginamit niya ang pagiging abogado niya para itago ang lahat sa legal na paraan. Kung hindi tayo naghukay ng malalim, iisipin ng BIR o ng bangko na lehitimo ang mga transaksyon na ito. Pero naging gahaman siya, dagdag ko. Ang boses ko ay mahina pero matalim. Tama, sagot ni Patricia. Naging kampante sila. Masyadong mabilis ang paglipat ng pera. At iyon ang magiging ebidensya natin. Tiningnan ko ulit ang diagram. Ang sapot ng gagamba na ginawa ni Ricardo. Akala niya, siya ang gagamba at ako ang langaw na nahuli sa bitag. Pero nagkakamali siya. Dahil sa pagkakataong ito, ang langaw ay may dalang lason.
at sisirain ko ang sapot na ito, hibla bawat hibla, hanggang sa wala silang matakbuhan. Umuwi ako ng gabing iyon na may dalang bagong impormasyon. Mabigat sa loob pero kailangan. Alam ko na ngayon kung sino ang kalaban ko. Hindi lang siya isang taksil na kaibigan. Siya ay isang mastermind. Isang kriminal na nagtatago sa likod ng mamahaling suit at titulo ng pagiging abogado. Pero kahit gaano pa siya katalino, may nakalimutan siya. Nakalimutan niya na ang pera ay may iniiwang bakas. At ang bakas na iyon ang susundan ko hanggang sa dulo. Kinabukasan, tumawag si Tony. "Lito," sabi niya sa telepono. "Magkita tayo. Ngayon na, sa parking lot ng supermarket sa Alabang." Mabilis ang tibok ng puso ko habang nagmamaneho. Iba ang tono ni Tony. May halong pagmamadali, may halong babala. Pagdating ko, sumakay agad si Tony sa kotse ko. Inabutan niya ako ng isang folder. "Nahuli natin sila," sabi ni Tony. "Pero kailangan nating kumilos agad. Wala na tayong oras." Binuksan ko ang folder. Ang una kong nakita ay mga litrato. Litrato ni Ricardo na nakikipagkita sa isang lalaki sa lobby ng isang hotel malapit sa airport. Ang lalaki ay mukhang banyaga. "Sino yan?" tanong ko. "Yan si Attorney Michael Vance," paliwanag ni Tony. Isang abogado mula sa Cayman Islands. Kilala siya sa pagtulong sa mga mayayamang kriminal na magtago ng pera sa offshore accounts. Cayman Islands, paraiso ng mga tax evaders, paraiso ng mga magnanakaw. At ito, inilabas ni Tony ang isa pang papel. Nakuha ko ito sa trash bin ng opisina ni Ricardo. Pinagtagpi-tagpi ko. Isa itong flight itinerary. Manila to Hong Kong, Hong Kong to London, London to Grand Cayman. Ang petsa? 2 linggo mula ngayon, one-way ticket, 2 tiket, isang pangalan ni Ricardo at ang isa, pangalan ng asawa ko. Nanigas ako. Aalis sila. Talagang aalis sila. Iiwan nila ako. Iiwan nila ang mga anak namin. Iiwan nila ang mga apo namin. Para sa pera. At meron pa, dagdag ni Tony. Nakausap ko ang kontak ko sa bangko. May pending transfer request. Ang natitirang balanse ng pinagbentahan. Yung malaking bulto na 850 milyong piso. Nakatakdang ilipat sa account sa Cayman Islands sa araw ng pag-alis nila. 850 million. Ito na ang final blow. Ang huling saksak. Kapag nailipat nila ang perang iyon sa Cayman, hindi ko na iyon mababawi kahit kailan. Protektado iyon ng batas ng ibang bansa. Mawawala na parang bula ang pamana ng tatay ko. "Kailan?" tanong ko. "Ang lalamunan ko ay tuyo." "Sa Sabado," sagot ni Tony. "Sa Sabado ang flight nila. At sa Sabado rin nila gagawin ang online transfer bago sila sumakay ng eroplano." Sabado. 3 araw na lang. Tumingin ako kay Tony. "Anong gagawin natin? Ipapapulis na ba natin?" "Pwede," sabi ni Tony. "Pero kung huhulihin natin sila ngayon, baka makalusot pa si Ricardo. Magaling na abogado yan. Baka sabihin niyang business trip lang iyon. Baka sabihin niyang lehitimo ang transfer. Kailangan natin silang mahuli sa akto," dugtong ko. Naintindihan ko na ang ibig sabihin ni Tony. "Tama," sabi ni Tony. "Kailangan nating mahuli sila habang ginagawa ang krimen. Habang pinipindot nila ang enter para ilipat ang pera." Huminga ako ng malalim. Ito na. Ito na ang katapusan ng laro. Tumingin ako sa litrato ng asawa ko sa passport copy na nasa folder. Nakangiti siya, mukha siyang masaya. Hindi niya alam na ang tiket na ito papuntang paraiso ay siya ring tiket niya papuntang impyerno. "Tawagan mo si Patricia," utos ko kay Tony. "At tawagan mo ang kakilala mo sa NBI. Sabihin mo sa kanila, handa na tayo. Ang susunod na 3 araw ay magiging pinakamahabang 3 araw ng buhay ko. Kailangan kong umuwi at matulog katabi ang babaeng nagpaplanong iwan ako sa Sabado. Kailangan kong magpanggap na wala akong alam habang siya ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa pag-aakalang papunta siya sa kalayaan. Pero hindi niya alam. Ang tanging pupuntahan niya ay ang kulungan." Biyernes ng gabi. Nasa kwarto kami. Nakaupo ako sa kama. Pinapanood ang asawa ko na naglalagay ng mga damit sa kanyang maleta. Ang mga damit na pinipili niya ay hindi pang reunion, mga dress na pang summer, mga swimsuit, mga mamahaling sapatos. "Sigurado ka bang reunion lang ng book club yan?" tanong ko. Sinubukan kong lagyan ng ngiti ang boses ko. Huminto siya sandali. Tumingin sa akin. "Oo naman, mahal. Sa Batangas lang kami.
Alam mo naman, swimming, kwentuhan, Batangas. Pero ang tiket ay papuntang Cayman Islands. Ang galing niyang magsinungaling. Napaka-natural. Parang humihinga lang. Ingat ka, sabi ko. Mamimiss kita. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Ako rin mahal. Babalik ako agad sa Lunes. Lunes. Ang Lunes na hindi na darating para sa kanya. Kinabukasan, Sabado ng umaga. Hinatid ko siya sa labas ng bahay. Sumakay siya sa grab car. Kumaway siya habang papalayo ang sasakyan. Pagkawala ng sasakyan sa paningin ko, nawala rin ang ngiti sa labi ko. Dali-dali akong pumasok sa bahay. Kinuha ko ang susi ng aking kotse at tinawagan si Tony. Nakaalis na siya. Sabi ko. Nakasunod kami, sagot ni Tony. Papunta siya sa Grand Hyatt sa BGC. Nandoon na si Ricardo, naka-check-in sa room 1847. Grand Hyatt, ang taas ng lasa nila. Gamit ang pera ko, nagmaneho ako papuntang BGC. Ang traffic ay mabigat, pero parang lumilipad ang isip ko. Pagdating ko sa tapat ng hotel, nakita ko ang isang itim na van sa kabilang kalsada. Ito ang surveillance van ng NBI. Pumasok ako sa van. Sa loob, puno ng mga monitor at kagamitan. Nandoon si Tony, si Patricia, at si Agent Santos ng NBI Anti-Cybercrime Division. Mr. Lito, bati ni Agent Santos. Nakasetup na ang lahat. May bug na kami sa loob ng kwarto at nakamonitor kami sa internet traffic nila. Tumingin ako sa monitor. Rinig na rinig namin ang nangyayari sa loob ng room 1847. Mahal ko. Boses ng asawa ko. Masaya. Malandi. Dumating ka na rin. Boses ni Ricardo. Narinig namin ang tunog ng pagbubukas ng champagne. Para sa atin, sabi ni Ricardo. Para sa bagong buhay natin. At para sa 850 million, dagdag ng asawa ko sabay tawa. Kumuyom ang kamao ko. Ang sakit marinig. Parang pinupunit ang pagkatao ko. Oh, bilisan na natin, sabi ni Ricardo. Kailangan nating ilipat ang pera bago tayo pumunta sa airport. Nakaabang na si Attorney Vance sa kabilang linya. Sa monitor ni Agent Santos, nakita namin ang paggalaw ng data. Nag-login si Ricardo sa online banking ng kumpanya namin. Ito na, bulong ni Agent Santos. Hihintayin lang natin silang pindutin ang transfer. Ang tensyon sa loob ng van ay parang sasabog. Lahat kami ay nakatutok sa screen. Narinig namin si Ricardo na nagtatype. Okay, sabi niya. Account number verified. Amount 850 million.00. Pindutin mo na, honey, sabi ng asawa ko, para makaalis na tayo. Ang bawat segundo ay parang oras. Ready, team? Tanong ni Agent Santos sa radio. Ready, sagot ng assault team na nasa hallway ng hotel. Wait for my signal, utos ni Agent Santos. Nakita namin sa screen na pinindot ni Ricardo ang confirm. Processing. Ngayon na, sigaw ni Agent Santos. Go, go, go. Sa monitor, narinig namin ang malakas na kalabog. Binagsak ng mga operatiba ng NBI ang pinto ng room 1847. NB, huwag kikilos. Taas ang kamay. Narinig ko ang tili ng asawa ko, isang tili ng takot at gulat. Anong nangyayari? Sino kayo? Sigaw ni Ricardo. Attorney. Ricardo Santos, inaaresto ka namin sa salang qualified theft, money laundering at fraud. Mabilis kaming bumaba ni Tony mula sa van at tumakbo papasok sa hotel. Sumakay kami ng elevator papuntang 18th floor. Pagdating namin sa kwarto, magulo ang paligid. Si Ricardo ay nakadapa sa sahig, nakaposas ang mga kamay sa likod. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkalito. Ang asawa ko naman ay nakaupo sa sofa, umiiyak, nanginginig. Ang maganda niyang dress ay gusot na. Ang makeup niya ay sira na dahil sa luha. Nang makita niya akong pumasok sa pinto, tumigil siya sa pag-iyak. Nanlaki ang mga mata niya. Lito? Bulong niya. Tumingin ako sa kanya. Walang emosyon, walang awa. Lito, tulungan mo ako, sigaw niya. Tumayo siya at akmang lalapit sa akin, pero hinarang siya ng isang ahente. Lito, wala akong alam dito. Pinilit lang ako ni Ricardo. Maniwala ka sa akin. Tumingin ako kay Ricardo. Masama ang tingin niya sa akin. Alam niyang talo na siya. Pinilit? Tanong ko sa asawa ko. Ang boses ko ay mahinahon pero umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Narinig ko kayo. Narinig ko lahat. Ang plano niyo, ang tawanan niyo, ang paghamak niyo sa akin. Lito, please, pagmamakaawa niya, asawa mo ako. 38 taon. Tama, sabi ko.
38 kitang minahal. At sa loob ng 38 segundong ito, winala mo ang lahat ng iyon para sa pera. Lumapit ako sa mesa kung saan nakabukas pa ang laptop ni Ricardo. Nakita ko sa screen, transaction failed. Account frozen by NBI order. Hindi nila nakuha ang 1,850 milyon. Ligtas ang pera, tumingin ulit ako sa asawa ko. Yung ticket mo papuntang Cayman, hindi mo na yan magagamit. Pero huwag kang mag-alala, may libreng sakay ka ngayon. Papuntang presinto. Binitbit sila ng mga ahente palabas ng kwarto. Habang dumadaan sila sa harap ko, hindi ko na naramdaman ang sakit. Ang naramdaman ko na lang ay ginhawa. Natapos na ang palabas. Ang sumunod na mga buwan ay naging mabilis. Dahil sa dami ng ebidensya na tinipon ni na Tony at Patricia, mga bank records, emails, wiretaps at ang huli sa akto na operasyon, hindi na nakapalag si Ricardo. Tinanggalan siya ng lisensya bilang abogado. Hinatulan siya ng 15 taong pagkakakulong. Ang asawa ko naman, sinubukan niyang lumaban. Sinisi niya ang lahat kay Ricardo. Pero nung ipinakita sa korte ang mga joint accounts na may pirma niya at ang recording ng boses niya na nag-uutos na ilipat ang pera, wala na siyang nagawa. Hinatulan siya ng 7 taon at dahil napatunayan ang adultery at criminal fraud, null and void ang karapatan niya sa yaman ng pamilya. Wala siyang nakuha. Kahit 5 duling. Isang hapon pagkatapos ng hatol, lumabas ako ng korte. Maliwanag ang araw, masarap ang simoy ng hangin. Nababawi ko ang halos lahat ng pera. May nabawas dahil sa gastos sa kaso. Pero maliit na bagay iyon kumpara sa nabawi kong dangal. Inakbayan ako ng anak kong lalaki. Okay ka lang ba, tay? Ngumiti ako. Isang totoong ngiti. Okay na okay, anak, sagot ko. Tumingin ako sa langit. Parang nakikita ko si tatay na nakangiti. Nagawa ko. Naprotektahan ko ang pamana niya. At higit sa lahat, napatunayan ko na kahit matanda na ako, kahit inaakala nilang mahina na ako, hindi pa rin ako pwedeng apihin. Dahil ang tunay na lakas ay wala sa edad, wala sa pera. Ang tunay na lakas ay nasa katotohanan. At sa huli, ang katotohanan ang nagpalaya sa akin. Tapos na ang bagyo. Nakalipas na ang mga araw ng pagdinig sa korte. Tapos na ang mga deposition. Tapos na ang mga meeting kasama ang mga abogado. Tahimik na ulit ang buhay ko. Nakaupo ako ngayon sa lanay ng bago kong bahay sa Alabang. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Barako. Matapang. Tulad ng buhay na pinagdaanan ko, sa harap ko, nakikita ko ang mga puno ng mangga at narana sumasayaw sa ihip ng hangin. Iba ang hangin dito kaysa sa Forbes Park. Mas presko, mas payapa, walang bigat. Nababawi ko ang pera, 2 bilyon at 100 milyong piso. Iyon ang kabuuang halaga na bumalik sa akin matapos ang lahat ng gulo. May ilang milyon na hindi na nabawi. Mga perang ginastos nila Ricardo at ng asawa ko sa mga hotel, sa mga mamahaling regalo at sa mga bayad sa serbisyo para sa mga kumpanyang multo nila. Pero ayos lang, sobra-sobra pa rin ito. Noong unang hawak ko ang tseke na iyon, noong ibinalik ito ng korte sa akin, akala ko ay magtatalon ako sa tuwa. Akala ko ay mararamdaman ko ang tagumpay. Pero hindi, naramdaman ko ang bigat. Tinitigan ko ang tseke. Napakaraming numero. Pero naisip ko, ito ba ang kapalit ng pamilya ko? Ito ba ang halaga ng 38 taon ng pagsasama na nawala na parang bula? Kung tutuusin, pwede ko na sanang gawin ang lahat ng gusto ko. Pwede akong bumili ng yate. Pwede akong maglakbay sa buong mundo ng mag-isa. Pwede akong tumira sa pinakamahal na hotel sa Paris o sa New York habang buhay. Pero naramdaman ko na parang walang saysay. Ang pera na walang layunin ay papel lang. At ang yaman na hindi mo maibabahagi sa iba ay isang uri ng kahirapan. Naalala ko si tatay. Ang tatay ko ay isang simpleng tao. Nagsimula siya sa wala. Nagsumikap siya para makabili ng lupa sa Makati noong panahong putikan pa iyon. Ginawa niya iyon hindi para yumaman siya, kundi para sa amin. Para may masisilungan ang pamilya niya, para may kinabukasan kami. Ang yaman niya ay may layunin. Ito ay para sa pamilya, para sa komunidad. Kaya tinawag ko ang mga anak ko. Ang anak kong lalaki at ang anak kong babae. Sila ang naging lakas ko noong mga panahong durog na durog ako. Sila ang nagpupunas ng luha ko noong gabi na nalaman ko ang katotohanan. Sila ang nagsabi sa akin na, "Tay, nandito lang kami, hindi ka nag-iisa."
Nagpulong kami sa hapagkainan. Anak, sabi ko sa kanila, ano ang gagawin natin sa perang ito? Parang ang bigat sa loob na gastusin ito para sa sarili ko lang. Parang may bahid ito ng kasamaan ni na Ricardo. Hinawakan ng anak kong babae ang kamay ko. Tay, sabi niya, linisin natin ang perang yan. Gamitin natin sa tama. Gamitin natin para ituloy ang legacy ni Lolo. At doon nabuo ang ideya. Hindi namin gagastusin ang pera para sa luho. Itinatag namin ang fundasyon ni Don Tomas. Ipinangalan ko ito sa tatay ko. Ang misyon ng fundasyon ay simple lang. Ang magbigay ng tulong legal at pinansyal sa mga biktima ng fraud at financial abuse, lalo na sa mga senior citizen. Alam niyo ba, simula noong buksan namin ang opisina ng fundasyon, daan-daang tao na ang lumapit sa amin. Karamihan sa kanila ay matatanda na, mga lolo at lola na katulad ko. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila. May isang lola na lumapit sa akin noong isang linggo. Umiiyak siya. Kinuha daw ng pamangkin niya ang titulo ng lupa niya at isinanla nang hindi niya alam. Ngayon, pinalayas siya sa sarili niyang bahay. May isang lolo naman na niloko ng kanyang investment broker. Ang inipon niyang pensyon sa loob ng 3 dekada, nawala sa loob lang ng 1 buwan. Habang nakikinig ako sa mga kwento nila, nararamdaman ko ang sakit nila, ang galit, ang hiya. Oh, hiya. Kaming mga matatanda, kapag naloko kami, madalas kaming mahiya. Iniisip namin na kasalanan namin, na naging tanga kami, na naging ulyanin kami kaya kami naisahan. Pero lagi kong sinasabi sa kanila ang natutunan ko, hinahawakan ko sila sa balikat, tinititigan sa mata, at sinasabi ko, hindi mo kasalanan na nagtiwala ka. Ang may kasalanan ay ang taong sumira sa tiwalang iyon. Sa tulong ng fundasyon, nagbibigay kami ng libreng abogado. Tinutulungan namin silang magsampa ng kaso. At para sa iba na nawalan na ng kabuhayan, nagpapahiram kami ng puhunan para makapagsimula ulit ng maliit na negosyo. Ito na ngayon ang trabaho ko. 71 taong gulang na ako. Pero pakiramdam ko ay mas may silbi ako ngayon kaysa noong nagpapalago lang ako ng pera. Tuwing umaga, gumigising ako ng maaga. Nag-aalmusal ako ng pandesal at kape. Nagbabasa ako ng dyaryo sa aking tablet. Pagkatapos, nagpapahatid ako sa opisina ng fundasyon. Doon, nakikita ko ang pag-asa sa mga mata ng mga taong tinutulungan namin. Noong nakaraang buwan, nabawi namin ang bahay ng lola na pinalayas ng pamangkin niya. Noong ibinigay ko sa kanya ang susi, niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat, Lito, sabi niya habang umiiyak. Salamat at ibinalik mo ang dangal ko. Iyon ang tunay na yaman. Ang makita mong may nagbago sa buhay ng iba dahil sa iyo. Mas masarap pa ito sa pakiramdam kaysa sa pagkakaroon ng bilyon-bilyong piso sa bangko. Minsan, tinatanong ako ng mga tao, Lito, hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka na lang sa buhay. Tumatawa lang ako, hindi ako nag-iisa. Tuwing Martes, sinasamahan ako ng anak kong lalaki sa tanghalian. Pinag-uusapan namin ang negosyo, ang politika, at ang basketball. Tuwing Biyernes, kalaro ko sa golf si Tony. Si Tony na retirado na rin ngayon. Madalas kaming magtuksuhan sa golf course. Siya ang naging kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. At tuwing linggo, ang linggo ang paborito ko. Puno ang bahay ko sa Alabang. Nandito ang anak kong babae, ang asawa niya at ang mga apo ko. Maingay ang bahay. May tumatakbo, may sumisigaw, may amoy ng sinigang at adobo na niluluto sa kusina. Nakaupo lang ako sa dulo ng mesa, pinapanood silang kumain, pinapanood silang tumawa. Ito ang tunay na tagumpay. Ang pamilya na nanatiling buo sa kabila ng unos. Ang pamilya na hindi nasilaw sa pera. Ang asawa ko, ang dati kong asawa, nasa kulungan pa rin siya. Noong 1 buwan, nakatanggap ako ng sulat galing sa kanya. Kulay puting sobre. Pamilyar ang sulat kamay. Binuksan ko ito. 3 pahina. Puno ng paliwanag. Puno ng pagsisisi. Sabi niya, Lito, patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Namanipula lang ako ni Ricardo. Mahal pa rin kita. Miss na miss ko na ang bahay natin. Binasa ko ito ng 1 beses. Dahan-dahan. Inasahan ko na magagalit ako. Inasahan ko na maiiyak ako. Pero wala. Wala akong naramdaman kundi awa.
Naaawa ako sa kanya dahil hanggang ngayon hindi niya pa rin matanggap ang responsibilidad sa ginawa niya. Sinisisi pa rin niya ang iba. At inaakala niya na ang bahay ang namimiss niya, hindi ako. Ang namimiss niya ay ang komportableng buhay, hindi ang asawang tinalikuran niya. Tinupi ko ang sulat. Hindi ko ito sinunog, hindi ko ito pinunit. Inilagay ko lang ito sa aking filing cabinet. Isinara ang drawer. Marahil darating ang araw na mapapatawad ko siya ng buong buo. Sabi nga nila, ang pagpapatawad ay para sa sarili, hindi para sa taong nakasakit sa iyo. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na wala na akong galit. Sapat na sa akin na hindi ko na siya iniisip bago ako matulog. Si Ricardo naman, balita ko ay hindi maganda ang lagay niya sa loob ng bilibid. Sinubukan niyang wakasan ang buhay niya noong nakaraang taon. Nakaligtas siya, pero mahina na ang katawan niya. Sabi ng iba, karma daw iyon. Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala sa paghihiganti ng tadhana. Ang alam ko lang, ang bawat desisyon natin ay may kapalit. Pinili niyang magnakaw. Pinili niyang sirain ang buhay ng iba. Ngayon, binabayaran niya ang utang na iyon. Wala na akong pakialam sa kanya. Siya ay bahagi na ng nakaraan. Isang masamang panaginip na nagising na ako. Ngayon, ang focus ko ay ang kasalukuyan. At ang hinaharap, hindi ko alam kung ilang taon pa ang itatagal ko sa mundong ito. 71 na ako. Baka may 10 taon pa. Baka 20. O baka bukas ay wala na ako. Pero hindi ako takot dahil alam ko na kapag nawala ako, may iiwan akong maganda. Hindi lang pera ang iiwan ko sa mga anak ko. Iiwan ko sa kanila ang pangalan na malinis, ang dangal na hindi nabahiran, at iiwan ko ang fundasyon ni Don Tomas. Isang patunay na kahit gaano kasama ang ginawa sa iyo ng mundo, pwede mo pa rin itong balasahin at gawing mabuti. Madalas kong isipin ang sinabi ng anak ko. Ang paghihiganti ay matamis, pero sandali lang. Ang katarungan ay pangmatagalan. Tama siya. Pero may isa pang bagay na mas mahalaga sa katarungan. Kapanatagan, peace of mind. Ito ang bagay na hindi mabibili ng 2.4 billion. Hindi ito mabibili ng kahit anong yaman sa mundo. Ang kapanatagan na matulog sa gabi nang walang tinatago. Ang kapanatagan na humarap sa salamin at makita ang isang taong may dignidad. Ang kapanatagan na alam mong ginawa mo ang tama kahit na napakahirap nito. Minsan, kapag nag-iisa ako sa gabi, kinakausap ko si tatay. Tay, bulong ko sa hangin. Pasensya ka na kung nawala ang mga gusali. Pasensya ka na kung naibenta ko ang mga lupa. At sa katahimikan ng gabi, parang naririnig ko ang boses niya. Hindi galit, kundi puno ng pagmamalaki. Ayos lang, Lito, ang imahinasyon kong sagot niya. Ang lupa ay lupa lang. Ang importante, hindi mo binenta ang iyong kaluluwa. Napapangiti ako. Pinapatay ko ang ilaw sa aking kwarto. Humihiga ako sa aking kama, malambot, mainit. Wala nang katabi na nagpapanggap, wala nang bulungan ng kataksilan. Ako lang. At ang Diyos. Ito ang buhay na pinili ko. Isang simpleng buhay. Isang tapat na buhay. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, lalo na sa mga kaedad ko, huwag kayong matakot magsimula ulit. Kahit gaano pa kayo katanda, kahit gaano pa kasakit ang pinagdaanan nyo. Huwag niyong hayaan na ang pagkakamali ng iba ang magdikta ng inyong kinabukasan. May pag-asa pa, may ligaya pa. Tingnan niyo ako. Nawalan ng asawa. Nawalan ng kaibigan. Muntik nang mawalan ng lahat. Pero ngayon, mas mayaman ako kaysa dati. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nahanap ko ang sarili ko. Nahanap ko ang kapayapaan. Ang babaeng minahal ko ay trinaydor ako. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ay ninakawan ako. Sinubukan nilang kunin ang pera ko, ang dangal ko, at ang kinabukasan ko. Pero nabigo sila. Dahil sa huli, kinuha ko ang isang bagay na hindi na nila mababawi kailanman. Kinuha ko ang kanilang kalayaan. At ginamit ko ang sakit na ibinigay nila para maghilom ang sugat ng iba. Iyon ay hindi paghihiganti. Iyon ay hustisya. At ang hustisya, mga kaibigan, ang pinakamagandang uri ng happy ending. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ako si Lito, at ito ang aking pamana.